Erwin Garcia. Sir, good morning po at welcome sa DZXL. Magandang umaga po Ma'am Jane at sa ating mga kababayan, magandang umaga rin po. Ayan sir, bago po tayo kumuha ng update dito po sa local campaign period, malapit na po ano po muna yung update po sa ating pagpiprint ng mga ballots? Dahil nga po natapos na kami sa pag-iimprenta ng balota noong March 15, ngayon po ongoing ang mga verification natin. At syempre, hindi naman po perpekto talaga yung lahat na naiimprenta ng balota kahit na mga papel na pera natin ay merong marireject. Madami rin po tayong nakikita ng mga rejected na balota o yung mga defective na ballots. At kung kaya naman po sa bawat araw, nagkakaroon tayo ng reprinting ng mga nakita ng mga nakarang araw na mga balotang hindi tama ang cut o iba ang kulay o kaya naman may mga smudge doon sa mga harapan po niya. At yan po kaagad natin ipinag-uutos ang reprinting po niyan at hopefully po itong verification natin ay matapos ng April 20 sapagkat more or less kapag kaganyan ito yung mga taga-NCR ballots na lamang. Hindi na po yung mga nasa probinsya na mga malalayo dahil yun po yung mga inuuna natin sa verification at yun din ang inuna natin sa pag-iimprenta ng mga balota. Opo, pero sir, yung reprinting po ng mga ballots, tapos na po yun, tama po? On a daily basis po ay lagi tayo may nire-reprint dahil siyempre on a daily basis yung mga nakikita rin sa verification na mga dapat i-reprint at dapat i-reject na balota ay kaagad po natin nire-reprint. So kung may nakita ngayong araw na ito halimbawa, pagka nagbe-verify ng balota ng mata at saka ng makina ay kinabukasan muli ay i-reprint natin yung mga defective na yan. Pero pa konti-konti na lang po ito, no? Pero yung pagpapadala po ng mga balota dun po sa mga, especially sa mga malalayong probinsya ho, regions, sinimulan na rin po ba ito ng COMELEC, sir? Hindi po, yan po isisimulan pa natin sa bandang buwan ng Abril. Hindi po natin pwedeng ipadala ng maaga kasi balota po yan. At yan po ang pinaka-number 1 na election document. Kung kaya katulad din po ng mga makina, hindi po natin yan kaagad pinapadala. Yung po mga ibang election paraphernalia, katulad ng mga baterya, mga ballot boxes, yan po, nakapadala na po matagal na. Pero yung pong balota at saka machine, medyo nalilate po yan para po maprotektahan ang seguridad po nito. Oo nga, kasi baka po magamit po yan sa pandaraya kapag ipadala ng maaga yung mga balota. Pero sir, yung preparation po natin sa local campaign period, 3 days from now, kumusta na po sir? Magkakaroon po tayo ng grand backlash operation sa buong bansa sa darating na 28. Alam po natin hindi namin matanggal yung mga nasa local, yung mga lokal na mga aspirants sapagkat hindi pa sila kandidato hanggang 28. Tsaka lang sila magiging kandidato. Kaya nga naglipa na yung kanilang mga materials sa iba't ibang parte ng ating bansa. Kung ako naman po doon sa mga kandidato marapat na bago mag-28, kung sakali po na iyan ay illegally posted, makikitanggal nyo na lang po kasi kung sakali, hindi nga namin matanggal pero kayo na-issuehan namin ng notice to remove, tatanggalin nyo rin yan. Pag hindi nyo po natanggal, yan po kaagad natin na ipapakakasuhan yung mismong kandidato ng disqualification at election offense. Opo, same with sir, yung nabalita ho doon sa Negros Oriental na vote buying pero hindi po makasuhan kasi nga po hindi pa simula ng campaign period. Yan po yung sinasabi natin Ma'am Jane na loophole ng batas. At sigurado na aabusuhin ng ilang kandidato. Maaari hindi lamang po yun yung binanggit po ninyong lugar pero madami pa po sa ibang parte ng ating bansa namimigay ng kung ano, umiikot at nagbabiolate technically ng election law pero wala nga pong election law na maia-apply sa kanila sapagkat hindi pa raw po sila kandidato, sila daw po ay aspirants pa lamang. At sana nga ang ating pakiusap sa ating darating na kongreso, sana ka po'y marimedyohan yung bagay na yan kasi naaabuso po eh. Correct. Isipin nyo mula October hanggang March 27, October ng 2024 hanggang March 27, hindi sila kandidato samantalang nag-file na sila ng kanilang kandidatura. Baka nga sir, isang taon bago ang eleksyon, ginagawa na po nila yan eh. Ang amin po, kaya nga po sa susunod na election sa March, sa 2028, ang plano po natin, mas maaga ang filing ng candidacy para po hindi tayo na nagkakaroon ng problema sa timeline natin at hindi nadidelay sa ating po mga preparasyon. Kaya lang, syempre kapag mas maaga yung filing, di parang ganun din, mas maaga yung filing, mas maaga rin yung gagawin nilang pag-iikot, pamimigay, paglalagay ng mga pagkalalaking tarpaulin dahil hindi pa nga po sila kandidato. Kaya sana makahabol ang isang batas na gagawing pag-file ng candidacy, sila ay mga kandidato na kaagad.
Okay, so kailangan po nating kalampagin araw-araw dyan ang Kongreso, sir. Pero sir, ano po yung kaibahan dito pong preparation na ginagawa po ng COMELEC para po sa local campaign period kumpara po dito sa ating pong national campaign period? Naku, mas maiinit na pong papasok ang mga, alam niyo, yung mga supporters, mas maiinit ang mga kalooban kapag ito yung local na kampanya, yung mga magkakapikunan at saka minsan ay magkakatakipan ng mga campaign materials. Diyan po, yan po ang pag-ugpong ng ating pong tinatawag na violence sa iba't ibang parte ng ating bansa. Yan po ina-anticipate, inaasahan natin, bagamat ngayon wala tayong nalagay sa COMELEC control pa. At bumaba pa nga yung bilang ng red category areas from 38, naging 36 yan sa buong bansa. At yan ay magandang indikasyon na halos ay lahat naka-green pa itong mga bayan at lugar natin, syudad, dito sa ating bansa. Siyempre, pagpasok din ng local campaign, titingnan na natin yung issue ng vote buying sa ating mga kababayan. At siyempre, yung pamamahagi ng mga ayuda na bagamat yan po'y pinayagan natin sapagkat yan nararapat na kailangan ng ating mga kababayang mahihirap, pero hindi ito dapat inaabuso ng mga politiko o kandidato dahil hindi nila pera ito. Ito ay pera ng sambayan na nararapat ipamahagi sa kung sino ang tamang mga beneficiaryo. So yung po ating titingnan at sana nga yung mga kababayan natin mapicturan, ma-report nila yung mga pag-abusong ganyan na sa kanilang palagay ay abuse of state resources. Opo, sir, nabanggit niyo po yung mga programa na binigyan niyo po ng exemption sa spending ban. Meron pa po bang nadagdag, sir? Yung po lahat ng nabigay natin, mga AIX, Apo. MAIF ng DOH, tupad ng DOLE, kasama na rin po yung bago, yung AKAP ng DSWD, yung binigyan na natin ng Go Signal. Yung unang request nila ay maliit lamang, 882 million, pero yung pong pangalawang request po nila ay ay malaki na, 12.6 billion. Pero mas matindi rin po yung aming ipinatupad na kondisyon, lalong-lalo na walang politiko o kandidato during the distribution ng mga ayuda na yan. At the same time, kinakailangan sundin mismo yung guidelines na sila ang nagpalabas. At yan pong guidelines na yan ay ng DOH, ng DOLE, ng NEDA kasama ang DSWD. Okay. Sir, as of today, ano po ba yung ilan na po ba yung mga naitatala po nating mga validated na mga election-related incidents kung meron lang po kayong datos since syempre close coordination naman din po kayo sa PNP? Yung po mga election-related violence simula nung last year ay mga more or less 25. Although yan ay subject pa muli sa adjustment sapagkat meron pang bine-verify kung talagang yan ay election-related violence. Meron pang mga 6 na inaalam kung yan ay election-related violence or hindi. Alam niyo po kasi napakahirap na basta tayo magkukonclude na porket tumakandidato, supporter ng kandidato o kaya staff ng isang kandidato ay biglang nagkaroon ng violence sa kanyang sarili ay election-related violence na sapagkat madami rin po kami napapatunayan na ito pala ay pribado na away. Minsan pa nga po sa mga probinsya, yung pala ay awayan sa lupa o land grabbing na issue. Kung kaya, again, sa mga kaisipan po ng ating mga kababayan, sana po itanggalin nila kaagad. Muna, yung pagka-kandidato, politiko o supporter ang involved ay election-related violence na kaagad. Opo. Sir, yung sa COMELEC control, sinabi niyo po kanina wala pa ho kayong lugar na isinasailalim po sa control ng COMELEC. Pero may mga lugar po ba kayo na kumbaga parang tinitingnan or pinag-aaralan po? Meron po. At yan ay nakabase rin doon sa kasaysayan ng lugar at yung mga recent na pangyayari doon sa lugar na yan. May mga kandidato dyan na kandidatong bayan o lugar na pwedeng malagay sa COMELEC control. Kaya lang, alam nyo, siyempre babalansin din natin yung una, maliban sa safety ng ating mga kababayan, yun naman pong agam-agam sa isip ng mga kababayan natin na maaaring maapektuhan. At the same time, yung mga magnenegosyo doon sa lugar na baka po sila'y matakot dahil porket nalagay sa COMELEC control. Kaya medyo, again, napakaaga pa at this point, hindi pa naman nagsisimula ang kampanyahang lokal, kaya yan po'y kasama lang din sa ating mga tinitingnan, minomonitor at pinag-aaralan. Okay. Sir, ano pa po yung mga update pa po sa mga preparation po natin para po sa midterm elections? Kami po ay mamamahagi sa buong bansa ng Voters Information Sheet. 4 na pahina po yan na para magazine type, Tagalog po yan, Filipino. Sana po ay mapagtuunan ng pansin ng ating mga kababayan sapagkat nandiyan po yung inyong presinto, saan kayo bobotong elementary school, listahan ng mga kandidato, national at doon sa inyong lokal. At the same time, nandiyan po yung panuntunan sa pagboto at mga dapat tandaan kapag po kayo bumoboto.
Kung ako po yung botante, mas yan na lang po ang aking dadalahin sa araw na eleksyon na kodigo bilang pagkokopyahan ko pagka bumoboto ako sa mismong balota. Huwag na lang po kayo magtatatanggap ng mga sample ballots na pinapamahagi. Baka maya-maya lituhin pa kayo o mali yung mga pangalan na naandyan. Yan po yung mapapamahagi namin sa buong buwan ng Abril. At at the same time po, siyempre tayo po patuloy na nagte-training ng ating mga electoral board members na mga guro. Kulang-kulang 1 milyon po yan sa buong bansa. At at the same time, nagsimula na po tayo ng ating pre-enrollment para sa ating overseas voting. So yung mga kababayan nating nasa abroad na rehistrado, kabilang kayo sa 1.3 million na mga botante, baka po pwede makapag-pre-enroll kayo. Naku, kulang-kulang na 7,000 na po ang nagpa-enroll at medyo ngayon ay nasabi nilang napakabilis no pre-enrollment natin. Kinakailangan kasi ma-verify muna namin, Ma'am Jane, kung sila talaga yung nagpapa-enroll at bibigyan namin sila automated ng mismong parang password nila para sila ay makaboto sa darating na eleksyon. At meron din pong training, pwede sila mag-practice sa pagboto gamit ang internet. Ayun. Panghuli na lamang po, sir, siguro yung panawagan nyo na lamang din po, especially dito po sa mga kandidato po sa local elections kasi malapit na po. At sabi nyo nga kanina, yung sa local, yung kampanya sa local, talagang ito po yung mainit, maingay. So ano pong pwede po nating panawagan sa kanila, sir? Siyempre po lalo sa mga kandidato, huwag pong pasaway. Isusunod lang po sa patakaran ng COMELEC. Hindi naman po kayo mananalo o kaya ay maiboboto dahil sa panggugulang, sa pagpatay ng mga kalaban, pananakit ng mga kalaban, pananakot ng mga botante. Hindi po yan magbibigay sa inyo ng boto. Kailangan magpapakatotoo, maging maayos sapagkat alam naman po ng mga kababayan natin kung sino ang dapat iboto. Lalo pat nakikita ang ugali, ang pagkilos at yung mga supporters natin, kinakailangan tayo mismo ang nagpupulis sa kanila. Tayo mismo ang nagpapacify sa mga init po nila. Tayo maging leader. Ngayon pa lang na hindi pa tayo nahahalal. Siyempre para mapakita natin sa sambayanan na deserving natin ang kanila pong mga boto. At doon naman po sa private owners ng mga properties na lalagyan ng mga campaign materials, bagamat hindi namin kayo pwedeng galawin o pakialaman, sana po kayo na makiusap sa mga kandidato na maglalagay dyan na i-limit lang nila doon sa size requirement na 2x3. Hindi yung parang buong bahay na nilagyan ng pagmumukha ng kandidato. Maaaring yan po tama at yan ay karapatan po ninyo. Pero siyempre po, di ba, pag kami patakaran tayo, kahit naman tayo may ari-arian, may pribadong pag-aari, yan po'y subject sa regulasyon ng pamahalaan. Sir, pahabol ko lang, yung mga billboard na malalaki, hindi po ba yun pwedeng sitahin ng COMELEC? Kasi po nasa private properties po at saka nasa regulasyon din sa Fair Elections Act na pinapayagan din po yan. Basta ba dapat i-report sa amin kung magkano ang nagastos. At yan po titingnan namin. Kasi nare-record naman namin kung sino yung mga billboards. And therefore, titingnan namin sa kanilang statement of contributions and expenditure. Ito ang bilang panghuli na payo ko, Ma'am Jane. Doon sa mga magkakalaban, bantayan niyo po yung kalaban niyo. Baka nagugulangan kayo. Para ma-report nyo sa amin, kasuhan nyo kung kinakailangan, para lang kahit paano mapatino natin yung kampanyahan po natin. Okay, maraming salamat po, Attorney George Erwin Garcia. Maraming salamat po, Ma'am Jane. Mabuhay po kayo. Thank you. Good morning. Yan po mga kasama si COMELEC Chairman